Ilang beses nang napakurap si Jello. Pilit nilalabanan ng mga mata niya ang liwanag ng silid. Nang ganap na siyang makadilat, isang boses ang sumalubong sa tabi niya. Sa wakas nagising ka na. Hindi pa niya magawang lumingon dahil sa labis na panghihina. Kaya ang babae na sa kanyang tabi ang lumapit at nagpakita sa kanya. Kumusta na ang pakiramdam mo? Muling napakurap si Jello habang pilit pinoproseso sa utak ang mga nakikita. Doon niya napagtanto na nasa isang ospital siya at ang babae sa harapan niya ay nakasuot ng puting uniforme. Marahil ay isa sa mga nurse o doktor. Sino ka? Sa wakas ay lumabas sa bibig niya sa katumingin dito. Napansin niyang may pagkaberde ang mga mata nito. Hindi niya alam kung contact lens lang ba yon o ganoon talaga ang mata ng babae. Ako ang inatasan para magbantay sa'yo. Kumusta ka na? Pilit niyang inalala ang nangyari sa kanya. Mukhang hindi naman nabura ang kanyang alaala dahil mabilis niyang natandaan ang lahat. Naaksidente ako, di ba? Tumango ang babae bilang pagkumpirma. Naaksidente ka noon habang nagmamaneho ka ng kotse mo. Asa na yung kotse ko? Biglang natawa ang babae. Ang tagal mong nakaratay dyan. Yung kotse mo talaga ang inaalala mo? Sira ka ba? Mahal lang bili ko dun. Napadaing siya ng sumandal sa kama. Saka muling tumitig dito. Asa na nga ba? At sino ka pala? Ako nga pala si Doktora Clara Sarmiento. At kalimutan mo na yung kotse mo dahil hindi mo na makikita yon. Anong hindi na makikita? Bakit? Gaano ba kalala yung aksidente ko? Pwede ko namang ipagawa yon. Magpahinga ka na lang muna, Jello. Dahil marami pa tayong dapat pag-usapan kapag fully recovered ka na. Hindi. Biglang diin niya. Ngayon tayo mag-usap. Saan napunta yung kotse ko? Ang mahal ng bili ko doon. Kahit sira na, ipakita niyo sa akin. Ipapaayos ko. Naningkitang kilay ni Doktora Clara. Tama nga ang sinabi nila sa akin. May pagkamakulit ka raw. Asan na yung cellphone ko? Tatawagan ko ang mga utol ko. Magpapasama ako sa kanila sa repair shop. Sorry pero bukod sa wala na ang phone mo, wala na rin ang mga kaibigan mo. Nangunot ang noo ni Jello. Anong ibig mong sabihing wala? Wala na silang lahat. Patay na. Patay? Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Bakit? Anong nangyari? Naaksidente rin ba sila? Jello, sa tagal na panahon ba naman natural wala na talaga sila? Ano bang sinasabi mo? Kaya nga gusto kong magpahinga ka muna bago tayo mag-usap. Dahil ayokong sumakit lalo ang ulo mo sa mga malalaman mo. Lalo't kagigising mo pa lang. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Diretsuhin mo na nga kasi ako. Ang dami mo pang satsat. Hindi na napigilang magtaas ng boses ni Jello. Kanina pa kasi siya pinapaikot-ikot ng babae. Gusto na talaga niyang malaman kung anong nangyayari. Well, akala mo lang siguro ilang araw o linggo ka lang nakatulog. Ang totoo niyan, comatose ka for 65 years. 2019 na ngayon, Jello. Ano? Napasigaw siya sa labis na pagkabigla. Niloloko mo ba ako? Sino ka ba talaga? Pakausap ka ng ibang doktor? Jello, ako lang naman ang doktor na gumamot sa'yo. Ako ang dahilan kung bakit buhay ka pa pagkatapos ng ilang dekada. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka na ring patay gaya ng mga kaibigan mo. Hindi ako nakikipagbiruan, Dok.
Matalimang titig na sagot niya sa babae. At hindi rin ako nakikipagbiro, Angelo. Wala na talaga sila, pati lahat ng kilala mo. Dahil namatay na sila sa katandaan. At lalong wala na rin ang cellphone at sasakyan mo dahil bukod sa face out na ang mga yon sa panahong ito. Matagal na rin silang nasira at naging pataba na lang sa lupa. Paano ka naman nakakasigurong maniniwala ako sa'yo? Pinagtaasan pa niya ito ng kilay sa ngumisi. Tila nang aasar sa kabila ng inis na nararamdaman. Mas maganda i-check mo ang cellphone ko kung may gusto kang malaman ng totoo. Inilabas ng babae ang smartphone nito sa bulsa at iniabot sa kanya. Nagulat pa siya dahil medyo naiiba ang disenyo ng smartphone nito kumpara sa nakasanayan niya. Fully transparent na yon at halos wala siyang makita kundi bakas ng kanyang kamay na humahawak dito. Pero nang sinubukan niyang pumindot sa gitna, bigla yung nagkaliwanag. Sa screen pa lang tumambad na sa kanya ang oras at petsa. 9:20 PM, June 6, 2090. Pero hindi niya pinansin yon. Bagkus ay dumiretso siya sa calendar app at doon nangalikot. Nang hindi pa rin kumbinsido sa nakita, lumipat naman siya sa settings. Pero kahit saan siya tumingin, pare-parehong petsa pa rin ang nakikita niya. Ayaw sana niyang maniwala, nais niyang isipin na prank lang itong lahat. Sinubukan niyang maghanap ng kahit anong social media app pero wala siyang makita. Tila napansin din ng babae ang sinusubukan niyang gawin kaya nagsalita itong muli. Wala ka nang makikitang Facebook dyan or even Instagram, TikTok and YouTube. Nag-merge na silang lahat into one social life app. Ano? Hindi makapaniwalang sambit niya sa kamuling tumitig dito. Ngumiti naman ang babae. Sunod na itinuro ang aparato sa tabi niya. Katulad ng machine na ito. Dati kung ano-anong aparato ang makikita mo sa isang kritikal na pasyente. Pero ngayon, isang machine na lang ang gaya nito. Sapat na para mabuhay ka. Hindi mo na rin kailangang uminom ng kahit anong gamot. Dahil nasa loob na ng machine na ito ang lahat ng kailangan mo para makasurvive. Yan na ang technology natin ngayon. Ayaw pa rin niyang maniwala dito. Kaya ibinalik na niya ang cellphone sa babae. Gusto kong lumabas. Biglang sabi niya, walang paligoy-ligoy. Hindi. Agad ding pigil ng babae. Pinagbilin ka sa akin. Bawal kang lumabas dito. Bakit? Sino ka ba? Na hindi mo nga ako kilala. Inutusan ka lang dito para magbantay. At ngayong magaling na ako, gusto ko nang umalis. Baka mabigla ang katawan mo. Ipahinga mo na lang muna yan at bukas ka na lang lumabas. Hindi. Gusto kong lumabas ngayon. Kaya tanggalin mo na sa akin to. Hindi kita pwedeng palabasin dito, Jello. At kahit tangkain mo pang lumabas, magsisisi ka rin sa gagawin mo. Kaya wag mo nang balakin. Hindi kita kilala. Kaya pwede ba? Sabihin mo na lang sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Mukhang nagbalik na nga talaga ang enerhiya mo. Kaya sige, let's talk about it. Lumapit si Doktora Clara sa isang pader. Sa isang kumpas lang ng kamay nito, biglang nagliwanag ang transparent screen na nandoon. Marami itong pinakita sa kanya. Mga bagay na hindi naman niya maintindihan. Mga sulat, guhit at iba pang slides na hindi niya alam kung para saan. Pero ayon sa babae, yun daw ang dahilan kaya buhay pa rin siya at hindi tumatanda. Ang katotohanan ay hindi ka naman talaga nakoma. Isinalang ka namin sa cryosleep project noong 2025. After mong makarecover sa aksidente, due to induced hypothermia and other experiments, napabagal namin ang lahat ng galaw ng katawan mo, lalo na ang tibok ng puso mo, daloy ng dugo at pagpalit ng cells. Kaya na-preserve namin ang lahat sa'yo.
at bumagal ang cellular aging mo. Halos malukot ang mukha niya sa mga narinig. Bagamat may ideya na siya sa mga sinabi nito, gulong-gulo pa rin siya sa nangyayari pati sa paligid niya. Para saan itong ginagawa niyo? Yun ang naisip niyang itanong sa doktora. Sekreto ito ng government program. Napalunok ito. Pagkuway binali agad ang mga sinabi. Well, hindi na ngayon. Kasi nga ito na nga ang new normal. Pero nung time na ginawa namin ito sa'yo, sekreto pa siya. Natawa pa ito sa mga sinabi habang nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga naman siya at humagod sa kanyang buhok. Ano bang nangyayari dito? Pwede bang palabasin niyo muna ako? Kailangan ko ng sariwang hangin. Hindi mo na kailangan yon. Dahil gaya nga ng sinabi ko, lahat ng kailangan ng katawan mo ay nandyan na sa machine na nakadugtong sa'yo. Para saan ba talaga to? Bakit niyo ginawa sa akin to? Dahil yun ang bilin sa akin. At sino ang nagbilin? Sino nga? Halos panlakihan niya itong muli ng mata. Pero sa halip na sagutin ang kanyang tanong, nagtungo na ito sa pinto at nagpaalam sa kanya. Babalikan kita bukas, Jello. Magpahinga ka muna ngayong gabi. Bukas ka na ulit mangulit. Ang dami pa sana niyang nais sabihin pero pinagsarahan na siya nito ng pinto. Lalo umusok ang ulo niya sa galit. Hindi niya napigilang magdabog sa sariling higaan. Hindi rin siya mapakali. Parang mababaliw siya kapag hindi pa siya nakalabas dito ngayong gabi. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na hugutin ang wire na nakabaon sa balat niya. Napapikit pa siya matapos makaramdam ng hapdi. Agad niyang tinalian ng puting panyo ang kamay. Pagkatapos ay bumangon at sumilip sa salamin ng pinto. Isang eksena agad ang gumulat sa kanya. Nakakita ba naman siya ng nilalang na tila gawa sa putik? Gumagapang sa pasilyo ng ospital at agad ding nawala matapos daanan ng madilim na parte sa dulo. Hindi siya maaaring magkamali sa nakita. Isang uri ng nilalang ngayon na hindi nasakop ng kaalaman niya. May kakaibang nangyayari na nga talaga dito. Kailangan na niyang makalayo at makatakas. Sa tingin niya mukhang may dumukot sa kanya pagkatapos ng aksidente. At siya ngayon ang isinalang sa kung anong kabaliwan na sinasabi ng mga ito. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Buti na lang ay hindi nakakandado yon kaya walang hirap siyang nakalabas. Ngunit sa mga pasilyo na dinaanan niya, halos pumutok ang puso niya sa gulat dahil sa mga nilalang na sumalubong sa kanya. Katulad din yun ng nilalang na nakita niyang gumagapang kanina. Natural lang na matakot siya. Pero nang mapansing tila mabagal ang kilos ng mga ito, ay hindi siya sinusubukang atakihin. Doon na siya kumaripas ng takbo hanggang sa makahanap ng exit. Samantala, kitang-kita naman sa isang monitor ang ginagawa niyang pagtakas. Pinapanood siya roon ni na Doktora Clara at ng mga kasamahan nito sa opisina. Hindi ba natin siya pipigilan? Tanong ng isang lalaking nakaitim na uniforme kay Doktora. Okay lang, Marcos. Wala na rin naman siyang mapupuntahan. Kumpiyansang sagot ng babae at sumandal pa sa pagkakaupo sa swivel chair para i-relax ang sarili. Pagkalabas ni Jello, isang napakahabang tunnel ang sumalubong sa kanya. Tila walang hangganan. May nakikita siyang maliit na liwanag sa dulo pero hindi niya alam kung gaano yun katagal bago niya marating. Dahil sa liwanag na nakita, nagkaroon siya ng pag-asa. Kahit may mga pagdududa pa sa isip, sinubukan pa rin niyang sundan ang liwanag. Mahigit 1 oras ang nagdaan bago siya narating ang pinakadulo. Tumagaktak ang pawis niya at hingal na hingal. Pero sa wakas, nakarating na rin siya sa liwanag. Pero paglabas niya doon, agad binalot ng panlulumo ang kanyang katawan. Mas matindi pa pala ang makikita niya sa labas. Hindi na lang basta mga nilalang nagawa sa putik ang sumalubong sa kanya.
kundi mga uri ng halimaw na hindi na halos kayang sukatin ng utak niya. Hindi niya alam kung paano bibigyang paliwanag ang itsura ng mga ito, pati ang hugis ng kanilang katawan. Ang alam lang niya ay lumilipad ang iba, habang ang iba'y gumagapang. Meron ding iba na naglalakad na parang zombie. Ang paligid naman halos katulad pa rin ng dati. May mga gusali, billboard, LRT station at mga tipikal na tanawin sa syudad. Ang pinagkaiba lang, nababalot na ng makakapal na ugat ang mga ito. Mga ugat na hindi niya alam kung saan nagmumula, pero sobrang kapal ng mga yon at umaabot pa hanggang sa tuktok ng mga building. Tumitibok din ang mga ito, parang buhay. At higit na gumimbal sa kanya ay ang mga nilalang sa paligid. Kahit saan siya lumingon, tila parami pa ng parami ang mga ito. Napatakbo siya kahit pansin niyang tila hindi nagsusubok na humabol ng mga ito. Nakatingin lamang ang mga ito sa kanya na parang nagtataka o nahihiwagaan sa presensya niya. Ito na ba ang taon na 2090? Hindi ba siya nananaginip lang? Pero base sa nararamdaman niya sa sarili, pati sa mga letra at numerong nakikita sa paligid, imposibleng panaginip nga ito. Heto na marahil ang sinasabing new normal ng babae. Pero anong klaseng normal ang tinutukoy nito? Lahat ng nakikita niya sa paligid, pawang abnormal naman. Ang dami pa rin niyang hindi maintindihan. Pero sa gitna ng pagtakbo, biglang nagliwanag ang malaking bahagi ng paligid sa kaliwang direksyon niya. Bawat pader ng magkakatabing mga gusali ay biglang naging malaking monitor. At mula doon, lumitaw ang isang lalaking nakapurmal na uniforme. May pulang necktie at may hawak na papel. Tila naglalaman ng script na binabasa nito. Nakatayo ito sa harap ng isang magarbong opisina. Sa likod nito, makikita ang hilera ng mga watawat mula sa iba't ibang mga bansa. Manipis ang buhok nito. Medyo malaki ang noo. Makapal ang mga labi. Ngunit ang isa pang kapansin-pansin ay ang mga mata nito. May pagkaberde din ang mga yon, gaya ng doktora kanina. Greetings to the people of the Republic of Maharlika. Paunang bati ng lalaking sa tansya niya ay nasa middle age na. Tama ba ang narinig niya? Republic of Maharlika, hindi na Pilipinas. Ako'y nasa harap ninyong muli para ihatid ang panibagong balita. Matagumpay na nasakop ng ating magigiting na hukbo ang buong Southeast Asia. Kaya naman sa susunod na mga taon, ito ay magiging parte na rin ng ating bansa. Mas malawak na ang ating lupain at magkakaroon din ng karagdagang espasyo para sa susunod pang mga proyekto. Nangilabot siya sa mga narinig. Kaya ba maraming watawat sa likod nito? Dahil yun mismo ang mga bansa na kanilang nasakop. Parang naisumabog ng kanyang puso. Nagsimula siyang manginig habang pilit pinoproseso ang lahat ng nakikita at naririnig. Hindi niya akalain na sa paggising niya, ganito na ang madadatnan niya sa mundo. Noong sabihin ng doktor na isinailalim siya sa napakahabang eksperimento, pakiramdam niya'y ilang araw lang siyang nakatulog. Kaya naman ang hirap pa ring paniwalaan ng lahat kahit nasa harap na niya ang katotohanan. Bukod dito, pumayag na rin ang Estados Unidos na isuko ang kanilang soberanya sa ating bansa. Kaya naman sa susunod na mga buwan lamang, sasailalim na rin sila sa ating batas at sistema tungo sa mas maunlad na pandaigdigang pamahalaan. Lalo siyang nanghina at napasandal sa isang tabi. Pero muli siyang napalundag sa gulat nang magsalita ang pader sa likod niya. Paglingon dito, may lumitaw na transparent screen doon at naglabas ng impormasyon tungkol sa kanya. Nakita niya roon ang buo niyang pangalan, edad, litrato at iba pang bagay na mayroon sa kanya bago ang kanyang aksidente. Maya-maya nagloading ang screen at naglabas ng bagong mensahe.
No suspicious activity detected in the brain. Nangunot ang kanyang noo sa nabasa. May kakayahan na rin pala ang paligid na tukuyin kung may binabalak na masama ang bawat nilalang na humawak sa kahit anong parte ng lugar. Muli siyang napatitig sa higanting monitor. Ako po ang inyong lingkod, Malvier Osmael, Soldario, ang Pangulo ng Republika ng Maharlika. Bumabati sa inyong lahat ng magandang gabi. Pagkasabi ay doon palang namatay ang screen at nanumbalik sa dati ang mga pader ng bawat gusali. Bumigat ang kanyang dibdib. Napailing siya ng ilang beses bago muling tumakbo. Kahit hindi na alam kung saan pupunta, tumakbo pa rin siya ng tumakbo hanggat may lupa. Nais niyang makahanap ng iba pang kapwa-tao bukod sa doktorang nakausap kanina. Ngunit habang tumatagal, palala ng palala ang paggawasak na nakikita niya sa paligid. Palala rin ng palala ang uri ng mga halimaw na nakikita niya. At sa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo, isang sasakyan ang biglang sumalubong at bumangga sa kanya. Nagpagulong-gulong siya sa daan. Halos umurong ang dila niya sa labis na sakit. Pakiramdam niya'y nadurog ang mga buto niya. Nang lingunin niya ang sasakyan, nakita niyang bumaba si Doktora Clara, pati ang ilang kasamahan nito na pawang nakauniforme rin. Sabay-sabay silang lumapit sa kanya at tinulungan siyang makatayo. Pero itinaboy niya lang ang kamay ng mga ito. At siya na mismo ang nagtayo sa sarili niya, kahit nahirapan siya. Binuhay niyo ako, tapos papatayin niyo lang ako. Mga sira ba kayo? Pilit na lang niyang pinapatapang ang mga salita. Dahil ayaw niyang iparamdam ang takot sa kanyang loob. Sinabi ko naman sa'yo, wala ka nang pupuntahan pa. Ito na ang new normal. Paalala muli ng doktora. Bakit halimaw na lahat ng tao? Pero kayo hindi pa. Kaming may matataas na katungkulan ng natitirang tao dito gaya mo. At tulad namin, may mataas ka ring katungkulan. Mas mataas pa nga. Anong ibig mong sabihin? Hinihingal na tugon niya. Tayong mas malalapit sa kanya, pati ang mga taong pumili rin sa kanya, ang pwede na lamang maging tao at makatanggap ng biyaya. Ang mga nagmatigas at hindi bumitaw sa dati nilang paniniwala, ang mismong mga halimaw na nakikita mo ngayon sa paligid. Sila ang pinakamababang uri ng nilalang dito sa lupa, ang nagsisilbi nating utusan at alila. Ano? Ibig mo bang sabihin? Hindi niya na ituloy yun nang muli itong magsalita. Sila rin ang hukbo na tinutukoy ng Pangulo sa anunsyo kanina. Tulad natin, wala rin silang kamatayan. Kaya sila ang isinasabak sa mga gera para lumaban at sumakop sa iba pang mga bansa. Mga baliw na talaga kayo. Pagmamatapang muli niya. Kahit nagsisimula ng manginig ang kanyang boses. Kung ayaw mo rito, sumama ka sa amin para madala ka namin sa lugar natin. Doon, mas magaganda ang mga building, mas high-tech ang mga gamit, at mas puno ng buhay ang paligid. Ito kasi ay lugar talaga ng mga halimaw. Hindi ka nararapat dito. Maling daan ang tinahak mo. Kaya halika, tutungo tayo sa tamang daan. Hindi ako sasama sa inyo. Mahigpit ang bilin sa amin na iligtas ka at panatilihing buhay, kahit anong mangyari. Dahil ikaw na lamang ang natitirang kadugo ng aming Panginoon. Ikaw ang nakatakdang mamuno sa aming lahat. Ikaw lang ang karapat-dapat at wala ng iba. Ano? Kadugo? Imposible. Hingal muli. Sa kanya sinapu ang dibdib. Lumaki kang hindi kilala ang tunay mong magulang. Pinalaki ka lamang ng ibang tao, tama ba? Hindi na siya sumagot dito, pero totoo ang sinabi nito. Kung ang tunay na magulang nga niya, hindi niya nasilayan kailanman. Mga kadugo o kamag-anak pa kaya niya?
Yun ang dahilan kaya kailangan mo kaming pakinggan. Dahil kami lamang ang nakakaalam sa tunay mong pinagmulan. Sinasabi ko sa'yo, ikaw lang ang pwedeng humawak sa pinakamataas na posisyon. Hindi ito biro, Jello. Kahit ang mismong Pangulo ng bansa ay nasa ilalim mo lang din. Oras na tanggapin mo ito. Ikaw ang mapupunta sa pinakatuktok ng bagong hierarkiya. Ang lalim mo yatang magsalita ngayon, doktora. Doktor ka ba talaga o historian? Pang-aasar pa niya rito para lang pigilan muli ang namumuong takot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang tamang oras para magpakabanyaga pa. Kaya kakausapin na kita sa sarili nating lingwahe. Ikaw ang magpapatakbo sa lahat. Tanggapin mo man o hindi, ito na lamang ang nakatakdang kapalaran para sa'yo. Sumingit naman ang isang lalaki sa usapan. Nagpakilala ito sa kanya bilang Marcos. Kung hindi mo ito tatanggapin, magiging katulad ka ng mga halimaw sa paligid mo. Pero kapag tinanggap mo ito, salita mo lang ang magiging batas at mata mo rin ang magiging tanglaw ng lahat. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang tanggihan ang buhay na dapat ay sa'yo. Muling napabuga ng malalim na paghinga si Jello. Saka siya napahagod sa kanyang ulo at lumanghap muna ng maraming hangin bago muling nagsalita. Sabihin niyo nga sa akin, sino ba talaga ang tinutukoy niyong Panginoon na kadugo ko? Diretsuhin niyo na lang ako. Pwede? Natigilan silang lahat ng tumugtog ang isang kampana na hindi naman niya alam kung saan nagmumula. Wala siyang makitang simbahan sa paligid nila. Biglang nagsiluhod ang grupo ni na Doktora Clara. Nais din sana niyang lumuhod sa labis na takot pero pinigilan siya ng babae. Ikaw lang ang pwedeng tumayo, Jello. Kami ang luluhod para sa'yo. Ano na naman bang nangyayari? Napakamot na siya ng ulo habang lukot ang muka sa mga ito. 10:00 na ng gabi. Oras na tumunog ang kampana. Oras na namuling pagbibigay-pugay sa Panginoon. 3 beses sa isang araw natin ito ginagawa. Sinong Panginoon ba kasi yan? Ano, magpapasuspend effect pa rin ba kayo? Halos pagtaasan na niya ng boses ang mga ito. Ipinatong nila ang kaliwang kamay sa kanilang mga dibdib. Saka sila nag-angat ng tingin sa bandang itaas niya. Nang lingunin niya ang likuran, pati siya ay halos napaangat din ang ulo sa nakita. Halos mamilog ang kanyang mata sa napakalaking bandila na lumantad sa isang mataas na gusali. Hindi na yun katulad ng bandila ng Pilipinas. Ibang mga simbolo na ang nakatatak doon at labis siyang nangilabot sa itsura ng mga simbolong yon. Muling kumabog ang kanyang dibdib kasabay ng panghinginig ng buong katawan niya. Dahil sa mismong bahagi ng langit kung saan nakatuktok ang bandila, may lumitaw na isang muka. Muka na nagsabi sa kanya na wala nang natitirang liwanag at kailangan na niyang tanggapin ang madilim na kapalaran kung ayaw niyang buhay niya ang tuluyang dumilim. Mga kasandata, sana nagustuhan po ninyo ang kwento natin ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, para sa mas marami pang fiction horror stories, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli po, ako po si Mark, ang inyong narrator. Hanggang sa susunod na mga kwento, maraming salamat po sa inyong lahat.